For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thy Holy One to see corruption. May sabay. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Let's pray. Lord, masama sa inyong mga salita. I pray na kayo maging masiyahan, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong ginagawa sa inyong buhay, Panginoon. Patawarin niyo may sa mga nagawang kasalanan, Panginoon, na ito din yung nagkokos, Panginoon, na kayo po hindi maging masaya. At minsan yung mga trouble naman, mga talagang problema sa buhay, but I pray, maintindihan namin na ang kasiyahan na gagaling sa inyo, Panginoon, ay superior, Panginoon. I pray, maging masaya ang bawat isa, lalo na sa pagganap ng inyong kalooban. Maging matagal naman kaming Kristyano or baguhan pa lang. I pray na ma-realize namin, Panginoon, ang katotohanan ito, Lord. So I pray na kayo pang magpala ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, magandang umaga po sa lahat. So ito ba yung part ng ating series sa Psalms. At may ibang topic dapat ako pero hindi na kaya. Pero medyo pasok din yung iba dito eh. Ang title natin ngayong umaga ay, nabanggit niya sa huli, In thy presence is full of joy. Full of joy na lang. Wala pala tayo ng awit na ano yun. There is joy, joy. Wala dito. Ayun, maganda yun eh. Wala kang nakita ba? Parang hindi tayo masaya eh. There is joy in serving Jesus. Yan. Wala dito. But anyway, dagdag natin yun. Pero masaya naman tayo ngayon. Tapos lang natin ng kasiyahan. At sabi ko nga nung isang araw, pwede ba araw-araw ganito, every week? Siyempre hindi naman. Kasi ang kasiyahan natin dapat sa Panginoon. Ang title natin ngayon is Fullness of Joy. Sino nakulangan pa nung ano? Si Shana po. Yan, yung mga bata. Parang kulang pa, sakit na nga ng katawan eh. Naghahanap pa ng tubig eh. Pinapanood ko yung mga video nyo. Naaalala tuloy. Swimming ulit. Pagod na pagod ka na nga, sakit na nga ng ano eh. So kaya hindi po ang kasiyahan ang goal natin sa buhay. Kasama lang yon. Pero topic natin ngayon, full of joy, fullness of joy. Yung bisip, punong-puno ka. So wag mong gagawing goal yan, pero mapupuno ka pa rin pag sa Panginoon tama yung pagsisiya. Kaya tinitingnan ko kayo kanina, iba sa inyo, hindi umaawit. Ewan ko, bakit? Baka siguro, baguhan lang. Hindi nyo pa na-appreciate. Okay? Hindi kayo nahihiya. Hindi, okay lang pong ano, kaya nga yun, mas gusto nga malakas yung umaawit. Masana yung mga bata, kahit sa umpisa wala sa tono yan. At least nagpa-participate. Yun nga ang goal dyan eh. Yan, kaya dati sa inyo iba, wala sa tono. Ngayon, wala pa rin eh. May natututo na. So, subukan nyo lang, napakahalaga niya. Itong ginaawit natin yung Psalms 2 eh. So, ito'y awit. So, kinumanta yun nga daw pinakamaraming command sa Bible. Alam nyo ba yun? Umawit, magpuri, ulit-ulit yan eh. Hindi ko lang nabilang. Yung iba, alam yun eh. Statistics. But especially, yung ibang sanlibutan, nakikita natin dito, ginagawa nilang goal yung maging masaya, pero hindi pa rin masaya. Tayo dapat, yung kasiyahan natin, punong-puno, pero hindi yun ang goal natin. Kasama lang yun, pasalamat, parang, kahit ano, pakatulad niya swimming. Hindi naman lagi kaya natin meron yan. Mahal, matagal mag-organize minsan. Kung kaya man, doon iba talaga, pipilit yan eh. Diba, yung mga pinuntahan nga ni Solwinita sa Wawa eh. Talagang kahit ano lang. Yung iba doon, napunta lang, iba nag-bike lang, nag-swimming na eh. Kung gusto. Pero yun nga, hindi yun ang goal natin na maging masaya lang. Kung may goal man tayo sa kasiyahan, yung tamang kasiyahan. Yung sabi dito, fullness of joy. I hope this morning, wala na nakasimangot pagkatapos. Yun nga, mahirap sa akin eh. Kung paano i-deliver to, no? Pero napakasimple nitong ating topic ngayon. Fullness of joy, ang ating subtitle is The Life
The pleasant life with God. Pag ngayon pleasant, nabanggit ko nga sa inyo sa Timberland kami, ang ganda ng halaman, ganda malinis, ang sarap ng hangin. Sa langit, mas matindi pa dun eh. Ngayon, habang dito tayo sa lupa, kung kaya mo, no? Kahit yung ano lang eh, yung kaya mong ma-attain, walang problema dyan, basta hindi ka naadlang sa paglilingkod sa Diyos. Pero sa langit, napakaganda niyan, kaya dapat hindi tayong tipong naipag-unahan tayo ng kasiyahan dito sa lupa. Kasi pinangako na ng Diyos na sigurado yan, katulad ng kaligtasan natin. So, kaya the pleasant life with God, ang ganda ng mga ano dito mamaya eh. Ayun natin na, again, fullness of joy, the pleasant life with God. Meron tayo ding 7, no, na bagay, dahilan, bakit ang buhay sa Diyos, pag nasa Panginoon ka at, kasi kahit ligtas ka, minsan di ka rin lumalakad sa katuwiran ng Diyos eh. Kunwari, ligtas ka na, hindi ka na nag-church, for example. Kaya si Kuya Jun, sa isip ko na, parang magbabalik na naman sa ano, yung back to zero na naman. Ako, nagbaback to zero ako ng ano eh, sasakyan, may tawag, back to zero, yung sabi, kasi yung bacteria daw ay nawawala. Pero pag Kristiyano ka, hindi ka na umaten talaga, pinili mong di umaten. Diba? Lahat naman tayo dito nakipaglaban eh. Kahit sino yan, mga nag-aaral, at trabaho, kahit walang trabaho, ano bang ano. Mahirap din yan baka sa iba kasi alam nila, tatamaan na naman sila. Eh lahat naman tayo, sino man di tinatamaan dito. So, paglaban natin yung panambahan at maraming bagay at sana yung may kasiyahan tayo. Kasi nga ang pangit again, ito pag tumatayo dito kahit nagpapawid ka lang, ano yan, ang mahirap dyan yung, siyempre iaano mo yung magandang attitude. Dapat masayahin ka dyan, papawid ka na kasi mangot ka. Tama ba yun? Damay-damay na yan, pati yung mga ibang tao. Si Bad, walang agana-gana. Si Pasto, walang walang problema. Eh, hindi maganda. So, kaya tingnan natin yung 7 dahilan dito lang sa chapter na to. Bakit it is better and it is pleasant ang buhay na meron sa Panginoon. Okay? So, tingnan natin. So, number 1. Ba to? May Rachel pa. Okay, basa dyan. Ready, go. Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. Hanggang ano po? Hanggang 3. Verse 2, ready, go. O my soul, thou hast said unto the Lord, thou art my Lord, my goodness extended not to thee, but to the saints that are in the earth, and the excellent in whom is all my delight. Okay, so sa introduction po, sabi dyan, preserve me, O God, for in thee do I put my trust. So yung preservation, alam kanina, no, ang ating panalangin lang minsan makaraos. Wala naman na aksidente, may nauntog din pala, pero buhay pa naman. Wala namang no. Baliwala. Ang mahirap dyan kasi medyo may edad, pag yun ang nadulas, alala ko yung mga pero mga bata, wala lang, parang lang yun may self-healing yan mga galing. Kaya panalangin natin madalas sa Panginoon is preservation, makapagpatuloy man lang tayo. By the way, ang Miktam of David, so bihira po yung binanggit, pero pamilya tayo sa to, may kanta kayo dyan, may mga famous verse dito Pag sinabing Miktam po, ito yung parang daw po ito, yung mga importanteng tsaka sikat na Psalms, no? So parang golden daw, yun ang magsabihin yan So kaya maganda na ba ang ating talakayan ngayon? So kaya dyan, pag ikaw ay hindi nagtitiwala sa Diyos, mga kaasa ka mong pipreserve ka niya, medyo mahirap. Tingnan natin sa Psalms 25. Sabi po dyan, O keep my soul and deliver me, let me not be ashamed, for I put my trust in thee. So medyo parallel siya. So ikaw, pag hindi ka nagtitiwala, parang di mo alam ang wala kang security. Di mo alam ano mangyayari.
Kaya po yung mga bakla daw, madalas po yung sila yung mga bumabili ng mga insurance. Mahilig sila dyan. Kasi lagi silang may takot. Ngayon, ligtas ka na. Kung niligtas ka nga sa impyerno, takot ka ba sa yung bagay? Wala ng trabaho, di ba? Mahirap din yon. Pero, pwede tayo magtiwala. Dapat tayo magtiwala sa Diyos. Ang gusto sabihin dito. Kaya, gusto mo ma-preserve, magtiwala ka sa Diyos. So ngayon, mga bata pa nga, makakita ba yung bata pa, problemado na? Yung mga ganun, overthinking eh. So minsan, siguro, matalino yung mga ganun daw eh. Pero, kaya nga matalino ka, tiwala ka rin sa Diyos. May mga bagay kasi tinuturo sa iyo na hindi mo makukuha ng sarili mo lang eh. Naalala ko yung bagong Kristyano, isa yun sa mga natutunan ko yung word na doctrine. So yung iba, tatakutin ka sa doktrina eh. Pag doktrina parang ang iiwas ka na nila sa word na yon. Napakaganda na isabihin ng doktrina, isang bagay, isang katuruan lang yung sabihin ng doktrina. Pero nakuha ko doon, kailangan may mga bagay talagang kailangan ituro sa'yo na hindi mo pwedeng i-derive na sarili mo lang. Now, ibang bagay kasi pag nakikita mo, example lang iba, example lang natutunan mo rin, pero may mga bagay pa rin talaga na hindi mo matutunan ng hindi i-reveal sa'yo, ituturo sa'yo. Kaya nabanggit ko lang yan kasi nga, lahat sa atin, kahit nasa baguhan kang Kristiyano, matagal ka na, kailangan magtiwala sa Diyos. Kahit sa pag-attend lang, kasi naiintindihan ko kasi pinagdaanan ko rin naman lahat yan. May mga time talaga na iba sa atin kaya hindi masaya. May ibang nasa iniisip nyo, di ba? May nawaboring, hindi mo lang what to expect. Ganyan yung mga pinagdadaanan nyo eh. Pag medyo matagal ka naman, may mga expectation ka dati. For example, palagay mo, pinangako ng Diyos, iniwala ka, bandang huli, parang hinihintay mo, parang wala pa. So, sino ba sa atin ang lalo sa amin, mataas na expectation namin minsan, pero asa ka sa Diyos, tiwala nga tiwala. Kung wala pa, wala. Tsaka isa pa, hindi tayo pwede mag-demand sa Diyos. Ano man gusto mo, pera, madalas ganun eh. Pero hindi rin. Kaya kailan lang, parang, mag 7 years na tayo, inaano ko rin, ano ba direction natin, pero yung diadem nga, ilang taon din yan, biruin mo tanda na ni Pastor, ngayon lang nagkaroon ng, matagal niya ng pangarap yan eh. Tapos tayo pa ba magmamadali ngayon? Diba? Kaya pag naisip ko yun nga, magmamana na ng mga ganong building, yung kasunod na eh. Pero sige lang, kasi pero tayo, lalo tayo, alam niyo naman yung, saan yung bulk ng ating, kung napansin nyo ng ating effort. Napapansin nga po ng mga yung kausap natin dito. Meron ba kayong mga fellowship niya? Meron naman kaso bira. Pero seminar, ang dami. Basta palagi nyo saan yung focus natin? Sa physical building ba? Alam na di ba? Sa iyo, sa learning nyo. Paglago nyo. Yan ang ating focus. Kaya ngayon, kung ganun yung pastor nyo, kayo din sana. Tiwala kayo sa Diyos, huwag yung na-boring kayo ngayon, tapos bibitaw na kayo. Yun yung nakakalungkot eh, sa totoo lang. Matutunan nyo lang yan na maghintay sa Panginoon para masaya ang buhay din. Kasi, pag bumitaw kayo ng mga 1 year, 2 years, manghihinayang din kayo. Kasi again, marami kami nakakasalubong dyan sa pag nag-soul winning tayo. Makakausap ka dyan, nagtapat daw siya ng 5 years, bandang huli, wala na. Ano nangyari? Hindi ba totoo ang pangako ng Diyos sa'yo? Ano nangyari? Hindi ka nagtiwala. Kaya sabi ang ganda nung ginagawa niyo. Dati ginagawa din namin yun eh. Ilan yung nakakausap natin ganun? Dami. So, hindi na lang niya masabi, of course. Hindi naman mag-o-open yun ng, complete stranger. Pero nakikita ko dun yun. Yung fullness of joy nila, wala. Parang pangarap na lang. Hindi natupad at malamang hindi na matutupad unless bumalik. Okay? Kaya sa introduction lang po muna yan. Gusto ko sabihin dito. Ngayon, ito kasi sa verse 2 and 3 po, medyo parang mahirap intindihin. No? Sabi dyan, "Oh my soul, thou hast said unto the Lord." So, ang kausap nung psalmist, sarili niya, sinabi mo daw sa Panginoon, "Thou art my Lord." Walang problema doon, okay, di ba? Kasi sabi dyan, "My goodness extended not to thee."
Ano sabihin nun? Yung kabutihan ko ay hindi parang umaabot sa'yo. Sa Diyos, ba't ganun? Parang negative, di ba? Kaya sabi sa 3, but the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight. So, ano nangyari dito sa verse na to? Ito lang yung part dito na medyo mahirap intindihin. Pero pag kinuha mo yung context niyan, ganito lang po introduction niya, na kinukumpara po yung delight sa tinatawag dyan, saan ba tayo masaya? Saan tayo masaya? Yun nga, yung sa swimming kahapon. Kahapon din ako. Kasi nga, parang natulog tayo buong hapon eh. Nung Friday, saan naka-focus ka? Pag naalala mo yung May 2, 2025, ano yung, saan ka naging masaya? Yung tanong ko. Di ba? Saan? Fellowship, pagkain, sa swimming pool, sa saya, sa games, sa scenery. Ang ganda rin yung ano dun eh. Para tayong basketball. Nag-basketball pa. Hanging bridge. Si Pame, nag-picture pa doon sa maliliit na bahay, di ba? Ang ganda eh. Ano ba yun? Hotel, oh. Parang dito, maganda yung hotel dito sa ano eh. Christian, pwede ka magstay doon. Magigising mo, pagkakain, swimming, di ba? So, parang sarap mangarap. Magkaroon ng ganong bahay, may swimming pool. Pero, yun ang tanong ko, parang sinasabi niya dito, andun lang yung kagustuhan niya, hindi umabot sa Diyos. Which is, mali. Di ba? So, maganda na maging masaya eh. Eh sana, nakadalawang devotion tayo no, na-appreciate ko yung kay Brad kasi ang ganda nun. Hindi ko alam paano makukuha yung mga ganun. Ang ganda nga, no? Makaka-relate ka actually doon kung kasama ka natin dito. Nagtsatsaga. Parang walang pahinga pero meron naman. Pero tuloy lang. And then yung sa akin naman, of course, yung enjoy. So, pwede mo ma-enjoy yan, pero may mga di ka pwedeng enjoy. Bawal. Hindi ka parang bata na gusto ko ice cream lagi. So, enjoy natin yung paglilingkod sa Diyos. Kaya ganun din tayo ngayon eh. Kaya yun lang ibig sabihin niya na, sa 2 and 3, so hindi umabot yung goodness ng psalmist. So, tayo minsan, hindi umabot sa Diyos eh. So, hindi dapat ganun. Dapat, ma-appreciate natin ang Panginoon. Dapat. Okay? So, kaya ngayon, basa tayo sa number 1. Bakit masaya ang paglilingkod sa Diyos, ang buhay na sa Diyos? Hindi ibig sabihin sa Diyos, ibig sabihin. Kasi minsan may buhay tayo sa ibang ano eh. May marami tayong kilalang Kristiyano minsan, kaibigan lang nila, barkada pa lang nila, hati na agad, no? So, meron sa church, meron sa labas. So, parang nag-aagawan yun. Hindi naman masama yun. Hindi yung masamang. Siguraduhin mo kukontrolin mo. Hindi yung, kasi pag may kaibigan ka, kahit nga ngayon, di ba, lagi sa social media, lahat po yun nakaka-apekto sa'yo, narinig nyo. Kaya pag andito ako tayo ngayon, may paglabanan tayo, lalo ako. Tinatansya ko lang yung nakakinig nyo this week. Anong balita ngayon, paano lalabanan yan. Lalo, iba din, mga bata pa, nag-umpisa, nagtitiwala, kaso may labanan, pamilya natin, magulo, minsan. So, paano tayo magiging masaya niyan? Diba, yun ang tanong eh. Alam na natin muna sa langit, masaya na yun ha. Okay, andun yun, in hindsight, lagi nating naalala yun. Pangako ng Diyos sa millennium, then sa heaven and new earth. Pero sa ngayon pa lang, bakit mas masaya na ng buhay natin sa Panginoon? Okay, nakukuha nyo na yun, buhay sa Panginoon, buhay sa libutan. Eh, pareho tayo nasa Panginoon, tsaka sa libutan, paano yan? Eh, dapat doon ka masaya sa Panginoon. Okay? Hindi lang sa church yan, ibig sabihin sa buhay mong habang nabubuhay ka para sa Diyos. Okay, kaya number 1, so after niya sabihin yun na, again, hindi niya direct na sinabi, pero ang gets ko dito, yun nga, yung kabutihan niya daw, hindi umabot sa Diyos, pero doon lang sa mga saints. So, isipin, kahit paano, sa mga taong maayos, pero dapat sa Panginoon kasi. Okay, tuloy natin na. Number 1, bakit mas masaya at maayos ang buhay sa Diyos? Kasi sabi dito, medyo nagkumambi siya dito, no? Naalala niya po yung mga wala sa Diyos.
Okay, di ba madalas tayo ganyan ang takbo ng preaching kasi pag may nabanggit tayong bagay dito, syempre maaalala nyo, hindi, parang mas masaya sila dun eh, di ba? Yung mga nakita natin, may bakla pa dun eh, napansin nyo ba yun? Kasi mga kasama niya, mga bira, kaya nga tayo tapos may nainggit ba sa inyo doon? May nakatupis ata dun eh. Wala naman, parang one piece. Yung kasama nung bakla eh. Parang naglakad lang sila dun eh. Anyway, gusto sabihin, so minsan naiinggit tayo sa libutan. Normal yan, pero hindi dapat. Amen. Kaya sabi dito, kaya naalala din ng psalmist, their sorrows, kumambyo siya, itong mga taong to na sumasamba sa Diyos na iba. Okay? Their sorrow shall be multiplied that hasten after another God. Pag ikaw daw, ito yung tunay na Diyos, ayaw mo ng rules, ayaw mo ng Bible. Itong iba may, ano ba yung ibang Diyos? Yung mga pera, pleasure, o hindi naman, madalas hindi naman demonyo talaga sambahin ng mga yan eh. Election na naman, sinong bida ngayon? Yung mga pera, yung mga malakas. Ganyan na naman yan eh. Kasi their drink offering of blood will I not offer. So yan sasabi ko sa inyo na huwag niyong gayahin. Pag yan mga ibang Diyos ang sinasamba, may offering din yan. Nabanggit ko dati sa inyo yung offering minsan sa Bible, parang hasda, piyesta, ganyan. Birthday yan. So may mga offering din pila, pero dahil alam natin na ibang kanilang motivation, for example, piyesta, ano ba yung madalas yun? Mga birthday, dapat alam natin na hindi para sa atin yun, hindi yung maganda, and therefore hindi natin yun gagawin. Nor take up their names into my lips. Kung meron silang Diyos dyan, katulad madalas yan sa mga palabas na lang. Minsan alam niyo yung kahit games, yung mga palabas ba? Si Thor, si Iron Man, yan ang ngayon, matunog eh. Kasi kilala. Pero tayo ba, rin tayo? Makikisaya rin ba tayo doon? Or, hindi. Yun ang labanan po eh. Tsaka, yan, nabanggit ka rin eh, yung school, pagalingan na po yan. Nag-uumpisa pa lang, school pa lang yan, nag-aaral pa lang kayo. Naku, pag nagtatrabaho na kayo, ganun na ganun din yan. Kaya dyan, may nag-aaway, yung pala, nagpapagalingan ng school. May ganun sa, kwento lang sa amin, pero totoo yun eh. Ano mang kulay natin? Lasalo, Ateneo, mga ganyan. So, ang kawawa madalas yung walang kamalay-malay na apektuhan ng kalokohan ng mga tao. Kaya ngayon pa lang, sundin natin yung tunay na Diyos. Yun ang kinukumpara dito, yung mga hindi sumasamba sa Diyos, saka sumasamba sa Diyos, huwag natin gayahin. Pero sabi din sa unang part, their sorrow shall be multiplied. Kaya point number 1, pag ikaw ay nasa Panginoon, hindi mo mararanasan to. Kaya number 1, less sorrows. Yun lang ang point ko dito. At totoo yan, madalas natin mabanggit yan, katulad nga yan. Sa trabaho mo yan, sa school, sila ni-stress out niya na. Ni-stress na yung sarili nila sa grades, sa politika. Nakwento ko last time sa inyo, sa amin, sa high school pa lang, mga politiko na ito, stress na sila. Minsan magpupulong sila ng ganyan. Ano yung pinag-uusapan itong mga to? Darating ka, biglang... Pero minsan, iaano ka rin sa nila, politiko nila. Alam mo ba, ganyan? Isip-isip ko lang, bakit ang kailangan pag-usapan yan? Yan ang tanong. Kahit ng bata ako, parang ayoko maisaw-saw sa ganun. Kasi nga, may na-sense ko rin na andito lang tayo para mag-aaral eh. Matuto ng science, math, tsaka English, tsaka ba't may politika dito? At sino na mapahamak pag ikaw sa politika ka? Yung iba dyan, matalino din eh. Yung banda mo rin, mapapatay lang. Ano yung mga troubles yung mga to? Nga, si Duterte. Yabang dati niya. Siguro kasi nung panahon na yun, maraming kampi sa kanya, malakas siya, mayaman siya, may assurance siya siguro sa kung sino. Ngayon, kung nagtinuna lang siya, sabihin natin ganun. At least wala siyang ganyang problema sa buhay niya. International community yung kalaban mo. Tatanda ka, mamatay ka, meron kang kapayapaan. Hindi yung basta-basta gaganti at gagantihan ka niyan. Hindihan niyo ba? Ganun din wala pang mahilig dito makipag-rumble siguro, Iba dyan, may mga bata pa yan, ganun na yung usapan, rest baka natin si ganyan.
Sinabihan ako ng ganyan eh. Yan ang problema sa mga ano eh. Iba yung Diyos nyo. Magpera naman, ganun din. Parang kang laging hilo, parang pera. Mas marami siyang pera, may mas maganda yung, mas makinis yung sakin niya. Ay, wala lang kung ano meron, di ba? Amen. Mas masaya yung ganun buhay. Ngayon, hindi ko na sinabing mag-aking pakialam, yung magtrabaho, yung mag-aral. Wag naman ganun. Pero, pag ikaw yung nasa Panginoon, sinasabi dito, sila yun, marami silang sorrow. Ako, meron din, pero, kaya nga, hindi ganun ka-stress, nakaka-stress kasi, mamaya, mabanggit natin, ang Panginoon naggagabay sa'yo eh. Kung ang Panginoon ng boss mo, siya yung sinusunod mo, sa palagi mo, parang yung mga teacher nyo na bibigay sa inyo, di nyo naman kaya, gaganunin ba kayo ng Diyos? Palagay nyo? Nakakita na ba kayong gano'n? Na-stress ba kayo minsan sa school, Kenneth? Bibigyan kayo, alam niya, hindi. Para lang ang galing ng teacher, siguro alam niya yourself to. Makikiusap ka na sa kanya, may gano'n akong teacher dati, buti na lang. Bakla pa yun, kaya bahala kayo dyan. Kung kung makauno siya ako, 1.25, okay na yun. Ba't ako sisip-sip dyan? Kaya nga lang ako dyan sa school, pag-aral eh. Pero pag wala ka sa Panginoon, parang ganun kala mo yun ang uso, puro grades, pinag-uusapan, puro pera. Stressful yan. Number 2 na tayo, ano pa? Bakit mas masaya at masaya? Pag walang stress, masaya, di ba? Less sorrows. Pero number 2, sabi dyan, the Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Hindi, sabi dyan, thou maintainest my lot. Ano yung lot? Yung inyong kilalagyan? Or, alam natin kasi lot, yung lote. Pero pwedeng gano'n, pwede rin yung kalalagyan mo, status mo. Ikaw, siya yung nagme-maintain. So, sabi nila, ako nung bata po ako, isip-isip ko lang, pag may sasakyan ka, yaman mo siguro. Yung sasakyan, no? Magkano yun, no? Doon minsan, one time lang yan. Ang mahal minsan dyan, maintenance. Kaya yung kapitbahay natin dito, may ano siya, ayaw pa ibenta, hindi ko alam bakit. May ano siguro, may sentimental value. Bulok-bulok na nga eh. Kinakalawang na eh. So, ang hirap mag-maintain. Kasi pag hindi mo na-maintain, ganun din, parang wala ka ng sasakyan. Ganun din yung bahay. Yung pinapanood namin kahapon ni na Antoinette, dito yung Japan daw, may island sa Japan, kaya yung ganun, na hindi na na-maintain. Ang lalaki ng building. Ngayon, ghost town. Bakit? Kasi ang hirap i-maintain nun. Kasi, basically, kahit lahat ng bagay na, sasakyan, bahay man yan, kailangan i-maintain yan. Ngayon, imagine mo, hindi mo kailangan i-maintain yung mga bagay na, di ba? Ngayon, sasakyan, hindi na isira. Masaya nun, di ba? Tuloy-tuloy lang ang gamit. Kaya point number 2, bakit masaya sa Panginoon? May mga bagay nga na hindi mo kaya i-maintain, siya na nagme-maintain. Less maintenance. Okay? So, hindi ko na wala yung mga sasakyan ng mga ganyang usapan eh. Pero magla-love life na kayo, di ba? Di ba, magla-love life. Kaya may tinatawag kaming less maintenance. May mga babae daw na ganun. High maintenance. Kailangan lagi mo i-date. Kailangan lagi mo bubulay. May flowers at ganyan. Naku, mabubuisit ka lang doon. Kung lalaki ka, lalo may plano ka sa buhay, naglilingkod ka sa Diyos, tapos kailangan mo i-please yung asa kung sino man yan. May mga ganun kasi hindi ka rin nag-isip, baka wala ka sa Panginoon. Hindi mo kinunsot ang Panginoon. Ito ba? Ang daming babae dito. Ito ba? O ito? O ito? Iba no, i-maintain mo mukha pa lang, yung buhok pa lang, no, mahal na. Kasi pag hindi mo ginastos sa'yo, lalo po yung mga yung nagpapatawag dito, papariband. Baka hindi nyo alam, ayun, pero yun ang aking intelligence dyan. Mini-maintain na po talaga yun. Kasi daw, pagkatapos nung pumapangit yun lalo. Kasi yung band, re-reband. Hindi, kailangan mo i-reband ulit ng i-reband yun. Magkakano yun. So, mag-ingat kayo mga bata. Biglang nag-interesado yung mga lalaki, no? Sinasadya ko yan. Kasi totoo naman, eh.
Akala mo ba? Sinagot ka ngayon. Forever, langit na to. May-maintain mo yan. At hindi may maintenance. Kaya iba naghihiwalay, bandang uli. Hindi na-meet yung expectation. Kala ko, masayang buhay, may ganyan. Bandang uli, wala. Gahanap ka na naman ng iba. Hindi ano na-accomplish mo sa buhay, puro gano'n na lang. Kasi hindi ka nag-isip, hindi ang Diyos ang nagme-maintain sa'yo. Kita niyo yung kaya masaya po, maniwala kayo. Eh yung mga bike lang natin, di ba? Buti okay pa eh. Si Bad, ayos pa yung bike. Ganyan, hindi mo magamit yan pag di mo na-maintain. Ganun ang relationship, ganun ang buhay, trabaho, mukha mo. Pag di mo na-maintain yung mukha mo. Oh. So kaya ang panalangin natin, again, pag nasa Panginoon ka siya magme-maintain yan. Kaya nga yung mga kwento lagi yung mga pastor, kahit ngayon. Paano mo ma-maintain yung health mo? Eh, tuloy-tuloy ka, ikaw mo stress sa trabaho, sa ministry. I-encourage mo yung iba, encourage mo yung sarili mo, yung pamilya mo, sama mo yan. Mabubuhay ka ba nung ganon? Dati tansya-tansya ko lang, siguro patay ka nun eh. Pero pag ang Diyos na nag-maintain sa'yo, mas pogi ka pa sa iba, kala mo. So nagkatrabaho ka pa niyan? Parang hindi ah. Totoo yun, like ang ibang fullness of joy nga eh. Hindi ikaw yung tipong kahapon, alam niyo, pag may ganyan tayong kasiyahan, parang ako gusto ko rin ano eh. Makidagdag pa, parang nag-isip ako paano ko ipapasayahin. Sabi ko, kaya na nila yan. Inaano ko na lang kayo, pasalamat nga iba, dinaano yung mga young boys, no? So, kaya nyo na yan. Automatic naman eh, hindi na kailangan ano. Pero, gusto ko sabihin doon, ayun, pag ang Diyos na nagme-maintain, hindi mo utusan na Diyos. Pero nga, pag nakita niya kasi, no, yung inheritance dyan, kung alam niyo yung Bible niyo, yung portion of my inheritance, paulit-ulit po sa Bible yan, kanina yung madalas binabanggit sa mga tribes. Sa Levi, di ba? Levites. Kasi po ang kwento doon, sila po yung pinili ng Diyos. Una, dapat lahat ng panganay para may maintenance, yung paglilingkod sa Diyos, sa buong bansa nila, kumbaga, organize. Pero ang ginawa na lang niya, yung Levites na lang, Levites, and then kinuha yung mga priest doon. Ngayon, lagi niya sinasabi sa Levites, ako yung inheritance nyo. Wala kayong malaking lupa. Kasi pag malaking lupa, makapagpayaman kayo kahit ngayon sa panahon ngayon eh. So, pero sila sinasabi kayo, ako ang portion nyo, ako ang inheritance nyo. Kaya ganun din dito, the Lord is the portion of my inheritance, and of my cup, thou maintainest my lot. So ngayon, kung siya yung, madalas yan, sa paglilingkod nga yan eh. Kaya sa church, pag pastor ka, parang hirap lahat, palabas eh. Pero later, pag nag-mature yung mga member, parang Levites ka na rin, di ba? Yung Levites, nagbibigay, nagtatides para doon sa Levites, para continue yung gawain ng Diyos. Ganun po yun. So makakahinga ka rin pagdating ng panahon. At dapat yun, paulit-ulit yun. So hindi ka na masyadong mag-iisip ng para sarili mo lang. Kasi ang Panginoon na nga yung magpo-provide. Amen? Saan nakuha niyo yun? Yung maintenance, yan. So may mga lalaki bang maintenance din? Yung iba naman pag yung kailangan lagi mong bulahin siguro. Yung lalaki kasi ang inaano lang niya. Iba naman yun. Kaya kailangan lang talaga ng lalaki maggalang, ganyan. So, hindi mo lang yung Okay, so sana deliver ka maayos na. Mayroon pa tayong 4. 5 pala, no? So verse 6. Okay, basa nyo. Ready, go. The lines are fallen unto me in pleasant places. They have a goodly heritage. Sino dito may pamana? Parang nakita yung Noah's Park, parang ang sarap siguro kung pinamana siya ganun kalaki, no? So, ka na lang, parenta-renta ka na lang. So, pero sa atin, anong pinamana sa atin? Ligtas ka. Mamanahin ka ba sa tatay mo? Ikaw, Bad? Meron naman yan, sabi nga sa inyo, siyang kilala ko wala kami mamanahin, good looks na lang. Alam mo naman. Pero sabi dito, naintindihan niyo yung dyan the lines are falling unto me.
in pleasant places. Familiar po tayo dyan. Madalas sa English kasi sabi niya, pag sinabing everything shall fall into its place. Ano yung sabihin nun? Kasi magiging maayos. Halos lahat. For example, yung iba, kunwari, naghahapit ng pera kunwari. Hindi ngayon, hanap agad ng bahay, bago lang. Sa hanap ng trabaho, malaking pera. Bandang uli, kumpara mo yung isang lingkod ng Diyos na hindi nagmamadali, kala mo walang favor, pero bandang uli, napabuti pa pala siya. For example nga, yung last example dyan, yung mga silang kilala nag-abroad, nasira lalo yung pamilya, nasira yung buhay. Okay? Sa pagpili pa lang ng lifetime partner, gano'n na. Wala nang wisdom. Parang nakipag-unahan na ewan. Kaya pag nagsama-sama yan, sino ba puro babae pinag-uusapan? Wala namang, pero naranasan ko rin yun. Pero yun nga na-realize ko, wala ka rin pakinabang, mag-usap lang kayo. Ano yun? Ano man diskarte dyan? Palagay mo yung kausap mo, makakapag-advise siya ng maayos sa'yo. Kung pare-pareho lang kayo na teenager, kunwari. Di wala rin na-i-advise yan. Nagsayang pa kayo ng ganun kami, nagpupuyat kami nun, Usap-usap lang kami, wala nangyari. Katisuran pa. So, pero, pag ikaw yung nakikinig ka lang sa Diyos, yung pinapagawa sa'yo, Bible kayo, memory verse, minsan pa nakakasawa na yan minsan may na-expect ka Pero hindi mo alam, yan nga yung magpapatalino rin sa'yo. At least, natataniman ka yung ating memory verse ngayon, di ba? Sa growth yan Kaya yung masarap turuan, sabi doon sa Proverbs 9:9, yung mga taong wise na, magiging wise pa. Tapos lalo yung just, mga ligtas yun. Ang hirap turuan po, kaya yung mga, tapos sa paghahanda ng sermon, mga pinapakinggan ako Pambira yung sermon niya, 7 minutes. Parang halos binabasa niya na lang Gusto yung makinig sa ganun. Yung iba siguro, oo, kasi alis agad, di ba? Pero hindi ka natuto nun. Hindi mo makikilala ang Diyos, mga hindi nga ligtas yun, mga Episcopalian, mga Church of England. Yung pinakinggan ko lang kasi yung topic ko rin sana, kaso wala. Hindi naman na-touch ng maayos, parang pinaikot-ikot lang yung parang masabi lang ng umatin, umatin kami sa church. Pero pag ikaw, nagtitiwala ka sa Diyos, yan, Bible, pasang kaya to, hindi mo alam agad lahat yan Susunod ka lang, and then, everything shall fall into its place. Yung ibig sabihin nga nun. Ganun pala yun. Naghahapit ka ng trabaho, pag-aaral, tsaka ng mga pangasawa. Yung iba na sumunod lang, hanap ka ng hanap, baka andito lang pala. Alam nyo ba yun? Di ata kayo nakikinig Minsan ganun. Ngayon okay din sa labas, basta alam mo yung sarili mo. Na huwag kang pipili nang wala sa kalooban ng Diyos. Trabaho man yan, mga pangasawa, winawarningan ka na nga. Hindi ka pa nagtiwala. Malalaglag sa ibang lugar. Hindi sa pleasant place yun. Yung buhay mo. Ano nangyari sa'yo, Brad? Matatanong ka na lang pag nagkamustahan Ano nangyari sa buhay mo? Diba dati magaling ka sa ganyan. Ako nakakahiya yung ganun. Hindi mo masabi ano nangyari sa'yo. Kamustahan na kayo. Kaya ako pag may nakamusta sa akin ganyan, iba kasi naalala ko yung aming payabangan Kaya di na ulit atin dun Kasi payabangan na yun Ako syempre hindi ko pagyayabang, pero sa isip-isip ko lang, ligtas ba kayo in the first place? Ngayon, ang dami rin kasing sasalo actually. Bandang uli maalala at maintindihan na sa some degree. May kilala akong ganun, bandang uli, syempre sa edad namin ngayon, ito na yung naghahanap ka ng meaning sa buhay mo, dapat dati na. Pero iba, bira sila, hindi lingkod sa Diyos. Ako, inuna ko sarili ko Medyo may guilty rin yun. Kaso, tanong, paano sila makakahabol ngayon? Hindi hahanap-hanap din yun. Sa palagay, anong mahahanap niyan? Ang daming mga basurahan dyan, tawag natin doon, mga trash can churches. Na parang ma-feel mo lang na Kristiyano ka, di ako Muslim, pwede ka na dito. Kahit di lumalago. At mali pa. At ang hirap umalis doon pag gandong ka na.
Naintindihan nyo ba? Iba, I'm sure, hindi pa masyado. Pero, sana nakikinig nyo yung nasabi ko. Kaya sabi dyan, the lines are falling unto me in pleasant places. Uy, biglang napaayos yung buhay ko kasi pala sumunod. Buti na nagtiwala ako sa Diyos. Buti na lang. Hindi na ako naghanap ng mga pangasawa sa ibang lugar. Kaya ng trabaho, gusto kong mag-abroad. Yea, I have a goodly heritage. Kaya point number 3, good, better, best heritage. Again, yung pamana po ay, again, minsan kahit may yung magulang mo meron, minsan di pa pamana sa yan. Alam niyo ba yun? Pag naasal sa yan. Kaya may mga palabas na gano'n. Gusto mo, mamatay na si Lola, si Para sa akin, may batas din tayo na pwede mong isulat yun. Papapirma mo yun, dahil bullshit ka sa anak mo sa palagay mo, hindi naman nagtapat, hindi naman ginawang miserable yung buhay mo. Pwede yun, kahit milyonaryo, kunwari lang ako kunwari lang. Pero default yan, asawa, anak. Okay? Kaya pag sinulat ko kunwari, ito si Peter, tamad to, walang inheritance kay Peter Puk! Wala yun. Alam nyo ba yun? Last will. Testament, parang ganun din yun Kaya ngayon, saan ka na? Saan ka na lang para may goodly heritage ka? Paano yung pag yung magulang mo, hindi Kristiyano for example, galit nga sa'yo, pero ikaw, lingkod ka ng Diyos. Maraming pwedeng bigay sa'yo ang Panginoon. Hindi ka pwedeng tablahin yung mga yan, bandang huli ang Panginoon. Kahit nga, marami niya po sa pamilya, minsan, boljak ka kasi ikaw yung, Kristiyano sila, Huwag ka matakot dyan. Papalitan ng Panginoon yan. Okay, move on tayo. 7 and 8, sabi dyan, ito yung kanta nyo, Ulitin ko lang, number 1, less sorrows. Bakit mas maganda ang buhay sa Panginoon? Kasi less sorrows, less maintenance, better or best heritage. Pero number 4, sabi dyan, I will bless the Lord who hath given me counsel. Ibig sabihin ng counsel, yung ginaguide ka. Ito ang dapat mong gawin. Yan. My reins also instruct me in the night seasons. Kinakanta nyo yan, pero naintindihan nyo ba yun? Ano yung reins? Yung reins po daw, parang internal organ. Sabi nila, kidney daw yan. Pero nung kinalaman ng kidney dito, tagalinis lang ng yun Pero nung unang panahon kasi, nung panahon nila, parang yan daw tinuturo nilang parang seat of emotion. Gut feeling. Alam niyo yung gut feeling? Ang sinasabi nila, trust your instinct, trust your guts. Kasi parang minsan pag may nagde-decide ka, parang yung mga, mo dito, may nararamdaman ka Doon ngayon, modern science, alam natin, halos lahat nasa utak. Pero minsan may nararamdaman ka dyan. Kaya yun ang tinutukoy niya dyan. My reins instruct me. So, ganun pa rin, ginaguide ka daw ng iyong kidney Obviously, may guts ka na may nagtuturo sa'yo. Pero inuna na dyan, ang Panginoon Ganun po yan kasi, again, may mga pagdidesisyon kayo, mga bata pa lang kayo. Ano yung mga importanteng pagdidesisyon nyo sa buhay? Yan, saan ako papasok? Anong course? Sinong mga pangasawa ko? Paano nga? Hindi naman kayo pipilitin, di ba? Dahil dito, bibigyan lang kayo ng mga panuntunan, instruction. Pero kung di kayo nagpe-pray, by the way, minsan hindi nagpe-pray. May nakikita ko minsan dito, nagpe-pray na, nakamulat pa. Amen. Hoy, tapos na sila mag-pray. Ano ka ba? Kristyano ka ba nun? So, dapat nagpapagabay ka sa Diyos. Pag hindi ka gagabay, ngayon ako marami yung wisdom na pwede sabihin dito, pero bandang huli, maniwala kayo. Maliligaw pa nga lalo kayo pag wala kayong personal walk with God. Ibig sabihin, dito ka lang nagbe-pray, pakitang tao ka lang, pag labas mo dito, iba na yung buhay mo. Patay ka, hindi ka ma-instruct dito. Okay? Pero balik tayo dito kung ikaw na in-instruct ng Panginoon. Ano number na tayo? Number 4. Una, less sorrow, less maintenance, better heritage, pero best guidance and instruction. At sabi pa dito, I have set the Lord always before me. So parang Proverbs 3 nyo rin yan, di ba? Ano yung Proverbs 3? 5 and 6 ba yan? Trust in the Lord in all thy way, with all thine heart, and lean not to your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct
Pag ina-acknowledge mo ang Diyos, Lord, di ko kaya to, ikaw nakakaalam, di ba? Pag may pag-decision na medyo matindi, Lord, gabayan mo. Ganon din yung isabihin yung linagay mo siya sa harapan mo. Set the Lord always, ha? Hindi minsan-minsan. Oh, Lord, diyan ka naman sa likod. Sabi nga nila, para siya yung nagdadrive. So yung kaya ngayon, ano mangyayari? Because He is at my right hand, I shall not be moved. So hindi ka mayayanig. Kaya point natin yan nga, best guidance and instruction, both method and material. Ibig sabihin, bakit, ano yung paraan niyang paano maggabay? Medyo may sinabi dito eh. Hindi na sinabi dito yung Bible, pero medyo ano na yun, di ba? Obvious na. Kasi saan ba tayo merong solid na understanding ng kalooban ng Diyos? Kung sanay ka dito sa atin, alam mo na Bible, kahit may sinabi si pastor, kukunin ko naman dito, paano mo nasabi yan? Isasabi dito eh. So ngayon, yung ating guidance, the best kasi galing sa Panginoon at yung yun yan, material and method. So nabanggit ko kanina yung range, di ba? Minsan mararamdaman po yan eh. Alam mo yung mga batang lumaki sa church, sa instruction ng salita ng Diyos, hindi yan basta-basta mag-drugs tayo. Mag-fornicate tayo, punta tayo sa bongbong, hindi ka basta-basta mandidiri ka doon. Ano ba ito? Matatakot ka na doon. Ngayon, kahit yan, mga sa internet, hindi ka basta-basta papasok sa gano'n. Mga siraulo ata, mga demonyo ata, talaga. Kaya sinasabi sa inyo, ang dami dyan kasi libre yan eh. Click ka lang ng click dyan. Kahit yung mga games minsan, may mga link yan kung saan-saan. Nakikinig ba kayo? Tapos puro, again, kung ma-maintain nyo, pero kaya nga lagi dahil nasa church eh. Kahit na paano, na-stuck kayo ngayon, kahit mga barilan dyan, wala sanang problema dyan kasi iba masyadong violente, di ba? Papakita pa siya, sumasabog yung ulo. Na-insensitize, desensitize ka dyan eh. Huwag dapat nating, again, maganda yung, tawag dito, yung self-defense, walang problema dyan. Pero defense lang. Hindi yung ang saya-saya mo na sa violence. Ganon din sa another, di ba, sex, laging ganyan yan eh. Pag na-desensitize ka dyan, tataka ka, bakit laro lang to, mga sundalo to, bakit pagbabain, walang labas laging dibdib. Di ba, nagtataba kayo doon, hindi? Niloloko nga yan yung eh. Nakikita ko rin kasi yung mga meme eh. Di maglalaban yung lalaki sa babae. Di ba? Bakit yung armor ng lalaki talagang mga pag babae armor eh, wala lang. Gusto talaga ng pakita. Yan ang motivation yung mga yan. Na nakikinig kayo. Sana ba kayo? So, dapat, ang maganda sa Panginoon, pag nasa Panginoon ka, mas better ang iyong guidance sa instruction. Sa kanila maniwala kayo, iniiwasan nila ibang topic. Kaya nga isa mga nung binabasa ko lalo yung Gospels, Jesus, na-retain sa akin, walang iba nagturo sa akin, pero nakuha ko agad eh. Iba kasi kahit mga Kristiyano, takot sa debate ba? Diba? Again, ayoko ng debate, pero diskusyon kailangan handa ka dyan. Pag nagdiskusyon, nagtanungan kayo, wala kang masagot, malamang, diba? Sabi doon, and he put to silence the Sadducees. Anong sabihin ng put to silence? Walang masabi. So, mayroong ibig sabihin yun. Kaya nga dapat yung utak nyo nandito kasi occupied na ang utak nyo dito lang, sa Bible lang eh. Tsaka yung mga nag-uusapan dito eh. Pag naglalaro ka kasi, ito si Shana, gusto mo siya tinuturuan kahit nanonood siya, at least educational ba? Pero mapapansin yung bata, gusto talaga puro laro lang. Kaya kayo, magbabargain ka sa kanila. Huwag mo nga hayaan puro laro. Kasi paglaro, parang walang pressure. Kung matuto man sila, yes, may matutunan niya, pero hindi ganun ka-critical, hindi ganun ka-solid. Pag nasanay, kahit sa trabaho, ayaw na may pressure, pwede ba yun? Sa bahay, may asawa ka na. Ayoko na, iwanan na kita na, may pressure ako eh. Pwede ba yun? Ano yung trabahong critical? Doktor, kahit saan naman yan eh. Kaya mga doktor, meron ang yan eh. Minsan, nakababayaan lang nila, wala silang pakialam dyan eh. Kahit anong trabaho, actually critical. Pero yun nga, paano nga kung ang mindset mo is hindi ka ayaw mo na i-pressure. Sa ministry lalo. Alam niyo yung tingin na iba sa ministry, parang wala lang eh. Kasi nga, yung iba, ganun din.
Hindi nag-aaral, basta lang yung masabi. Okay na yan, makaraos. Preach daw, preach. So, sige. Hindi na-address yung mga problema. Kaya nag-focus na lang sa pagandahan, puro program, anong program sa libutan, ganun din sila, kasi na-realize sila, pag hindi pala hard preaching yan, magpa-flock yung tao dyan. Walang aalis dyan kasi para silang minuduyan eh. Krisyano na raw ako, yeah. Kaya hindi ako naniniwala sa ganun. Ang normal na church talaga maayos, talaga may umaalis dyan. Matitira yung matino dyan. Okay, number 1 is less sorrows, less maintenance, better heritage, best guide and instruction. Number 5, sabi dito sa 9, sabi dito, therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth, my flesh also shall reap in hope. No? So, rest in hope, sorry. So, yung dalawang bagay dyan, rejoice at glad, halos pareho, di ba? Kasiyahan. Pero yung gusto kong bigyan ng pansin dito, yung bandang huli, siya rest. Kaya madalas sa points natin yan, mga rest, peace, di ba? Mapansin nyo ba? Kasi dapat meron tayo yan. Diyan ang kagalakan. Kaya banggit ko sa inyo, parang mayaman ka. Ay, yaman, wow, ang yaman, wow, ang dami kong kaya. Kasi wala ka namang kapahinga. Kasi naisip mo, baka nakawan ako. Baka saksakin na lang ako dyan, di ba? Ganun po yun eh. Nakawan ako, kahit yung mga sobrang yaman, tinupunti rin ng mga politiko yan. Kaya may kilala akong dating yung kilala akong milyonaryo. Pinupuntahan sila ng literal, pinupuntahan sila Hindi ko natanong lahat pero ngayon na pagtanto ko na, alam ko na to. Kasi pag may business ka, sino yung kailangan minsan? Yung mga policy maker, politiko. Pag hindi mo sinakyan yan, ano mangyayari sa'yo? Sige nga. Kaya number 5, anong point dito? Therefore, my heart is glad. Pag nasa Panginoon ka, masaya ka kasi yung katawan mo may kapahingahan. Kaya, ang point natin dyan, deep and restful rejoicing. Ibig sabihin, parang kanina nga, masaya ka. Nakikita mo, nagkakagulo na sila doon. Ba't kaya ako hindi nila kinakalabang? Wala kang pera eh. Hindi ka mo punteriyahin. Bahala ka lang dyan. Totoo lang. Kaya iglesia ni Manalo, tsaka iglesia ni Soriano, nakita niyo ba kung paano magtirahan? Kasi labanan yun sa member. Men? Tayo, alam ko, ang nagdadagdag sa church ang Panginoon. So magtapat lang ako, soul winning, magtapat, puro yung tama. Okay, nagawa ko sa sarili ko. Hindi na ako makipag-away dyan kung sino. Ngayon, tuturo ko sa yung tama para ma-equip lang kayo pag pumasok yung mga maling aral. Hindi naman totoo to eh. So again, ako makakapagpahinga. Kasi alam niyo yung katotohanan, pag may kumausap niyo sa school, sa trabaho. Rapi, alam mo bang maganda dito sa mayaman na iglesia ni Soriano ngayon. Alam mo, may MCGI Kersey kami. Ganyan kami. At si Soriano lang ang tanging, alam mo na agad, di ba? So ako ngayon, hindi na ako kinakabahan. Sana, ngayon kung di kayo nakikinig, kinakabahan ako. Baka matangay pa si Brother James. Baka matangay ka pa ng Kasi mga mo dati, mga brethren, di ba? Kaya itong mga to, nag-CCF to, GCF. Kaya itong mga to, sa halahala nga, ang daming Pentecostal dun eh. Di ba? So sana, pag sa Diyos ka nagtitiwala, makakapagpahinga ka, masaya ka. Hindi yung lagi kang insecure. Pansinin niyo yung mga basically yung mga kulto, nati-threaten sa atin yan eh. Kasi, umpisa pa lang, pinag-uusapan kaligtasan agad. Parang si Bob, Pastor Bob ba yun? Alala ko pa, parang nati-threaten siya. Ba't may nagpa-Bible dito? Pinaandaran agad ako eh. Ganun po yung mga alam mo, pag Bible ang pinag-usapan, talo ka. Pag wala ka sa Diyos, kakabahan ka talaga nun. Si Pastor Asa, bahala ka. Nasyarang ko na to, naligtas na to. Okay na, bahala na ako sa mag-church. Binigyan pa kayo ng Bible, kung sakali maalala nyo, parang tama yung nagturo sa akin, nasa na ba yung Bible nun? So may kapahingahan, yun ang gusto natin. Yan ang masayang buhay. Yan ang buhay sa Panginoon. Amen? Another, last 2. May hina na amen nyo, gutom na ba kayo?
Verse 10, makibasa nyo. Sige, ready, go. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. So ngayon, nasa Old Testament po tayo na nakikita nyo yung context, di ba? Pero yan po yung kinote nga sa Acts, di ba? Ni Peter, tinutukoy si Jesus. Amen. So napunta ba si Jesus sa hell? Amen. Yan ang sabi dyan, yun ang sinabi sa New Testament. Malinaw po yan si Jesus yan kasi nga, kinote ng Bible alam nga naman. At tinukoy si Jesus yun. So anyway, malinaw na yun na, pero hindi yun ang topic natin ngayon. So yun kasi pwede maging problema dito. But ano, mapupunta tayo sa impyerno? So kaya in context natin. So obviously, yan ay kaya in-apply kay Jesus, siya lang yung napunta sa impyerno at hindi siya iniwan doon. Pero tayo, pwede nating makarelate dyan. Again, meron tayong mga problema, di ba? Matinding problema, hindi kayo iwanan ng Diyos doon. At yung Holy One, of course, si Jesus yan. Pero tayo, Holy Brethren yung tawag sa atin ng Bible eh. So kung ikaw naman ay talaga nag-suffer sa ngayon, anong dapat mong asahan? Hindi kayo iwanan ng Diyos dyan. Kaya point number 6, assured salvation in any hardship and trouble. Okay? So again, yung kaligtasan ng kaluluwa, settled na yun. Pero sa ibang bagay pa, paghihirap dito, bakit mas better ang buhay sa Panginoon? Kasi makakaasa ka na hindi ka iwanan. Bahala ka na, anak ka ng Diyos, tapos, di ba? By the way, kaya iba ay talagang nakakita ba kayo ng sobrang taong loko-loko, yung mapatay, yung nanakaw, at both, no? Mga politiko, ganun yun eh. Nakaw, loko. Ba't gaano ka-demonyo itong mga tabat na nagawa yun? Minsan kasi, wala na silang pag-asa sa palagay nila eh. Kung iba sa kanila, talagang wala na. Pero iba sa kanila, nag-uumpisa pa lang, may pag-asa pa dapat yung kaso nga, hindi naligtas. Mabubuo sa kanila yun, wala na akong pag-asa. Huwag na nga lang, sige, tuloy-tuloy na ako sa demonyo yan. Doon nag-uumpisa yun. Kaya better ang buhay natin pag yan ha, paalalahanan ka, alam mo din mo sa puso mo yan eh. Na kahit magkasala ka pa, wag na kayo magbalak. Pero kung sakali man, kunwari, yung mga nagka-college, naayaya kayo kung saan, alam mo pa rin na may pwede kang balikan sa Panginoon. Kaya ang mas maganda talaga yung buhay natin. Hindi pwedeng kumpara sa iba. Pero parang kinuha na natin lahat, langit ka na, kahit andito ko, paghihirap, may pangako ng Diyos, tutulungan ka pa niya, saan ka pa? Ito mga to, yung mga, kaya takot din yung mga yun. Wala naman Diyos eh. Naku, maka-encounter ka ng marunong-dunong, mapapahiya ka. Kahit anong, tawag dito, doctorate ka ganyan, mapapahiya ka, saglit lang. Takot po yung mga yan sa atin. So, yun lang gusto sabihin. Then last, ito yung pinaka-consummation nito. Thou wilt show me the path of life. Ang daming ito, pwede ito yung title natin. Pwede yung path of life, pleasures forevermore. Kasi mga mga maganda talaga no? Ang Diyos ang magpapakita sa iyo at ililid ka pa niya sa path of life. Amen. So sa buhay, minsan maganda yung destination, pero minsan yung daan mismo, mamamangha ka na eh. Diba? Parang yung tinignan niya sa Timberland, maganda sigurado ko yung mga yaman doon, maganda yung bahay pagpasok mo. Pero hindi lang sa pagpasok, papunta ka pa lang, ganda na, mamangha na yung mga, bibisita ka. Bisita ako sa iyo, Juliana, sa bahay nyo. Number, ganyan, Ayala, Alabang. Nako, hindi pwedeng tricycle dito. At least mag-uubi. Papunta pa lang sila, saan kaya yung bahay ni Juliana dito? Ang gaganda ng bahay. Di ba? Ganun eh. Alam nyo, ganun yung buhay natin eh. Ito, bakit masaya tayo dapat dito? Hindi yung kailangan lagi tayong ni pastor, magpatawa or ang ganda ang buhay. Kasi ikaw na mismo nakikita mo na dapat. Ay, sa pag-aasawa pa lang ganun, matalino ka, na-instruct ka ng Panginoon. Pati may pang-asawa mo, for example lang, andito or kaya nasa ibang Baptist Church. Sarap ng buhay nun. Biruin mo, hinanda na siya para sa'yo. Hindi ka pa nagtay siya, ewan ko na lang. Hinanda na para sa'yo. Ako na-realize ko yun, sabi nga sa inyo, di ba? Kaya laki utang na loob ko. Sa daya din kay Pastor, kay Ma'am Carol.
Kasi hindi naman ako yung naghanda eh. Sila na nga, tinuruan. Tapos asawahin ko lang, tapos, wow! Andun na lahat ng benefits. Saan ka pa? Ano ba? Ganyan sa buhay din. Sa pagkatrabaho, alam mo na agad eh. Actually, alam nyo, pag may mga pinapatid kami ng mga seminar sa trabaho, yung mga gano'n, ginagastosan pa yun. Parang ayaw ko nang makinig eh. Kasi alam ko na lahat sagot dyan eh. Amen. Sa totoo lang. Kasi pag Kristiyano ka, magnanakaw ka ba? Magtatamad-tamad ka ba? Kasi mahihiya ka. Hindi ko yung magnanakaw, hindi ko yung yung na-elaborate pa nila. Sabi ko, alam ko na yun eh. Ginagawa ko pag andun, actually, iniipon ko na lang bala ko. Diba, pag pag may natutunan ako sa mga ganun seminar dati, ang dami namin ganyan sa trabaho, maniwala kayo. Ano pa? So, bakit yung pat pa lang napaganda na? Nakikita mo na, maganda magiging pamilya ko, pati mga anak ko, matinuri, pag nasa church yan, di ba? Pati mga kaibigan mo, mga business partner, kung meron man, kung wala, ilalayo ka rin ng Diyos doon sa mga magpapahamak sa'yo. Kaya ako, si Pastor dito, medyo hindi niya na pero ako nung bata pa ako. Kaya iwas na iwas ako dyan talaga sa networking. Alam ko na yan eh, mat lang yan eh. Di ba? Ba't ka makangako ng ganyan? Saan manggagaling yun? Unless magikero ka. Mag-invest ka na 1,000, next week 7,000 na yan. Uy, gusto ko yun ah. Talagang gusto ng tanong, totoo ba? So ngayon, pag nagagabayan ka, yung pat mo pa lang, yung utak mo, hindi ka masyadong hindi ka rin yung gahaman, hindi ka rin tamad, hindi ka rin bobo, di ba? So parang nakikita mo na kung saan pupunta. Kaya lalo dapat yung yung kinakumpara ko yung mga Baptist, yung mga Katoliko, yung Methodist, inaaral ko lahat yan halos ha. Sino kaya dito yung talagang malapit sa Bible? Hindi mahirap eh. Pag nag-join ka ng forum, yung mga galing doon, Baptist lagi yun. Naniwala ka. Tinatawaan lang yung mga... Kasi alam na agad nila yung pantira eh. Sa Bible school, pinag-aralan lang. Tinuturo ko naman din sa inyo yan. Pag Catholic, idol. Diba? Actually, lahat yan kaligtasan. Tumba na lahat yan. Iglesia ni Manalo, syempre, Divinity of Christ. Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, nadami. Of course, kaligtasan. Yun ang pinaka. Pag Jehovah's False Witness, tsaka SDA, kaligtasan din, tsaka yung pagiging Diyos ni Jesus, langit, impyerno pa lang, di naniniwala yung Jehovah dyan eh. Laglag agad, Bible pa lang. Mga Pentecostal, Pastor, Bible din yan. Born again yan eh. Ganun din, Bible pa lang, laglag na yan. Anong Bible nyo? Kahit ano. NIV. Gusto niyo yun? So, gusto sabihin dito, pag alam mo yung tuwid na daan, hindi mahirap na ma-foresee yung sarili mo na maganda. Kaya dito, in thy presence, pagpapunta, ang path na tinatahak mo ay papunta sa Diyos, at pag nandun ka na, anong ina-expect mo dun? Kahit nasa lupa ka pa, perfect will of God. Malinis ang buhay mo, maayos ang trabaho mo, maayos ang pamilya mo, hindi ka nanloloko, umiiwas ka sa kasalanan, hindi ang saya. Diba? Hindi mo kailangan yung swimming natin, saya na nga nun, diba? Kaya bisa kasi naiisip ko, pwede bang mas maganda dun eh. Nakikita ko sa... By the way, nagpabook pala kami kami lang. Para lang kasi nakita ko mura, pero masarap din yung minsan yung ganon. Lalo yung mayayaman, nasa lang nila yon, yung swimming pool. Nasa bahay lang nila. At may tagalinis. Ultimo, naglalaba. May sariling labahan na room, naka-aircon. Ganun yung mga sa Ayala Alabang eh. So, mas masaya pa rin yung sa atin. Kasi imagine mo, kami pag natulog kami, magkakasama lang kami, nagsisipaan pa nga kami ng paa, ng mukha. Okay lang yun. Ang hirap kasi minsan, ang laki ng bahay nyo, kanya-kanya ng kwarto yung mga hindi na kayo nag-uusap. Diba? Yung ganun eh.
Pwede, balik tayo sa Panginoon. Pag nasa Panginoon na tayo, napakasaya. And then, ito yung mga gusto kong linawin. Sa iba kasi, nausobrahan naman, sabi nila. May Baptist na nag-preach nito eh. Yung pleasure daw, ay wag yan, yung pleasure, parang isa sa mga point, yung iwasan natin yung kasalanan, and then yung pleasure. Ha? Ba't may iwasan yung pleasure? Ang sabi dito, in thy right hand, ang Diyos yan ha, there are pleasures, hindi lang pleasure, pleasures, evermore. So yung mga kasiyahan, maganda yan, lagi niya sabi. Siguraduhin mo lang sa Panginoon yan, at within the boundary, ibig sabihin, huwag kang lalagpas. Amen? Yeah. May asawa, masarap mag-asawa, pero isa lang, di ba? Kayo lang. Hindi one at a time, ha? Iba naman sa Amerika kasi divorce eh. Isa-isa lang naman ako eh. Dinivorce, hindi iba naman, o isa lang. Isa lang sa ngayon, hindi ganun. Yun ang kapatanan ng Diyos. Pag lumalakad sa kapatanan ng Diyos, masaya talaga. And then, later, lalo sa langit, new heaven and new earth, anong title natin? Fullness of joy. May pahabol lang po ako dito saglit ha. Acts 2:28. Ibasa po, ready, go. Thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt make me full of joy with thy comfort. So, kinote lang yun. Pero medyo iba, di ba? Pero pareho lang. Fullness of joy, then full of joy. In thy presence, nasa harapan ng Diyos, kasama ng Diyos, ganito naman. Countenance, pag nakikita mo yung Diyos, pag naalala mo yung Diyos, nababanggit mo pangalan niya, inaawitan mo siya, ang nakikita mo sa Diyos, nautuwa siya sa'yo. Hindi yung ayaw mo siyang banggitin, di ba? Sa umpisa, medyo ganyan talaga rin yan eh. Kaya nga sa church, diyan ka masasanay. Pwede pala yun, kahit may kasalanan ako, wala namang walang kasalanan eh. Pero pag anak ka, pwede ka mag-demand. Amen? Parang anak ko, ganyan yan. Mamaya, napalo lang. Mamaya, lapit na naman yan. Ay, watch TV. Kasi wala naman siya ibang lalapitan eh. Sana hindi tayo dumating sa ganong pagkakataon na ayaw mo na ng buhay sa Panginoon. Dahil ang the best na buhay, yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Okay na. So, masaya ba kayo? Yan tanong. Iba, masaya ba? Oh, hindi mo kayang pilitin yan eh. Mahirap pilitin yan. Pero kung hindi ka masaya ngayon, isipin mo lang bakit. Baka nasa iba pa yung utak mo, yung puso mo, nasa ibang bagay. Diba? Alamin mo rin, huwag ka magsinungaling. Obviously tayo dito eh. Hindi tayong pagkunwari dito. Pero darating po yan. Mamili ka kasi. Okay? Kunwari, Bible o ML. Kaya, so, dinidecide mo yan every time eh. Pag nasa church ka man, yung puso mo nasa ML, nasa games, kaya hindi ka masaya talaga. Hindi mo ma-enjoy yung preaching, hindi mo ma-enjoy yung Bible, hindi ka makarelate. Kasi yung puso mo nasa ibang bagay, ibang lugar. So kaya piliin mo sana yung buhay sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, may fullness of joy. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na makuha namin. Maraming salamat sa series namin. Sa Book of Psalms, napaka-insightful, Panginoon. Katotohanan din. At malalaman niyo, Panginoon, na aming pinagdadaanan kung nasaan kami sa aming spiritual life. At maturity, Panginoon, I pray. Abutin yung bawat isa. Maging masaya nawa kami, Lord. Kung masaya na kami, magpasalamat pa kami, Lord. Patuloy. Di lang manatili ito sa aming sarili, Panginoon. I-share din po ito sa iba. At maging more effective in doing this, Panginoon. Bukod sa soul winning, Panginoon. Pag-aakay, Panginoon. Pagtuturo. Ang dami pang channel, Panginoon. Anong pwede namin gawin sa inyo. Sa inyong mga anak, Panginoon. At even mga unbelievers. I pray. Ay, yung kasiyahan na to, Lord, ay totoo sa amin. Again, kung hindi pa masyadong totoo, hanapin namin ang path of life, Panginoon. Kayo naman po ang nag-show. Kayo po nag-aakay dyan. Of course, to summarize, Panginoon, of course, church, fellowship, Bible, reading, pray. Magtapat sa inyo, Panginoon. Ibig sa aming pag-aaral, pag-set ng goals. Kasama lagi kayo, Panginoon. So, I pray again. Tulungan yung bawat isa. Kayo magbigay ng kasiyahan. Hindi namin pilit ang kasiyahan dahil ito pa automatic. Madalas, Panginoon, pag na-realize na namin, naniwala kayo sa pangako niyo, Lord, ang aming
kahinat-nat, Panginoon, ay positive, magandang kalalagyan. So, I pray, kayo po magagabay. Again, salamat sa kasiyahan. Last Friday, Panginoon, ingatan yung bawat isa. Gamitin namin yung mga ganong klase ng activity para makadagdag sa aming experience din, Panginoon, sa within the church, fellowship sa mga kapatid. And then, pero higit sa lahat, ay tapat kami sa inyo. Kayo rin magbasbas, namin kayo salamat na nag-participate lagi, nagli-lead at even nag-participate, mag-gastos din po, Lord, nag-suporta. I pray, palain yung bawat isa according to your will, Panginoon, according to your riches and glory, Panginoon, also. Palain niyo aming kakainin, Panginoon, kayo magbasbas, aming mamayang hapon, fellowship, merienda, Panginoon, service again. Yun lang natin. In Jesus' name we pray. Amen.